Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Good news ito, no? Dahil ang Pilipinas at Australia lumagda sa Statement of Intent ukol sa Defense Cooperation Agreement. Mga kapatid, ang Australia palalakasin ang depensa ng Pilipinas, mga tol. Naku po, eto na. Ito yung isa sa mga hinihintay natin, mga tol. Yung mga malalakas at mga bansang, alam nyo na, may kakayanan, tutulungan para palakasin mismo ang ating depensa, ang ating kakayanan upang ipagtanggol ang ating soberanya laban sa mga mananakop, mga tol. So eto na nga, nagkasundo ang Pilipinas at Australia na simulan na ang pagbabalangkas ng Defense Cooperation Agreement. Kahapon, lumagda si Defense Secretary Gilberto Teodoro at Australia Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Defense Richard Marles sa isang statement of intent na layong mapaigting ang ugnayan ng Pilipinas at Australia, mga tol. Ito mahalagang balita to na dapat malaman nating lahat. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, mga tol. Panoorin na natin ito. Pumirma na sa isang statement of intent ang Pilipinas at Australia kahapon, August 22, para sa mas pinalalim na kasunduan sa depensa. Tulad nga ng sinasabi natin, hindi tayo dapat umasa lang sa isang bansa, which is Amerika, mga tol. Though sila lang naman yung ating treaty ally, meron tayong MDT sa kanila. Pero syempre, kailangan marami tayong option, marami tayong kasama, hindi lang isa. Kasi kapag isa lang, mga tol, ang ating sinasandala ng ating kumbaga inaasahan, wala eh. Kapag kaya na bumitaw sa atin, yari tayo. Kaya mas maganda, no? Mas marami. No? At good job yan para sa ating gobyerno. Target itong formal na lagdaan bilang isang Defense Cooperation Agreement o DCA sa susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, inaasahang lalawak ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force. Kabilang na ang mas madalas na joint training, intelligence sharing at interoperability. Lalong-lalo na ngayon, mga tol, natutuklasan o nakita ng ating AFP yung behavioral changes, no, sa panig ng China kapag nagkakaroon tayo ng mga joint maritime activity kasama ang ibang bansa. Napapansin nila yung pagbabago sa mga ikinikilos ng China, nawawala yung pagiging agresibo. Kaya kung ito nga yung tanging paraan sa ngayon, para hindi magkaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea, mahalagang gawin yan ng Pilipinas at the same time nasasana yung ating mga sundalo na gumamit ng mga advanced advanced weapon sa tulong na rin, mga tol, ng mga advanced na ibang bansa tulad na lamang halimbawa nitong Australia, di ba? Today we have, as you've just seen, also signed a statement of intent to pursue a defence cooperation agreement that we will seek to sign this time next year. This will be a really important step forward in terms of our defence relationship. It builds on the 1995 Memorandum of Understanding between our two countries. And in our talks together, we have signed a joint statement of intent, which places in concrete form the way we want our defense partnership to grow and to progress. There will be a lot of work following this statement of intent. Of course, we want to see a defense cooperation based on this statement of intent signed next year. Highlights rin sa kasunduan ang pagtatayo ng 8 bagong infrastruktura ng Australia sa 5 lokasyon sa bansa. Wow! Wow! Good! Layo nitong palakasin ang kapasidad ng Pilipinas sa seguridad, partikular sa harap ng banta sa Indo-Pacific region. Di ba? Napakaganda, mga tol, kasi kung ang isang bagay na may aalok sa atin ng ibang bansa is kapaki-pakinabang para sa ating depensa, mga tol, bakit hindi natin yakapin, di ba? Bakit nating sasabihin na yung foreign policy ng Pilipinas dapat walang kinikilingang bansa? Hindi naman sa kumikiling, mga tol, di ba? Pero kapag merong bansa na nag-aalok sa atin ng mga ganitong klaseng suporta, mga tol, bakit natin tatanggihan? Napakayabang naman natin kung tatanggihan natin yung mga ganito, di ba? Right now, Australia is
pursuing 8 different infrastructure projects across 5 different locations here in the Philippines. And we've agreed now to establish a plan between our two countries which will guide the way in which our infrastructure investment is pursued over the coming years to see greater infrastructure here in the Philippines for the benefit of the armed forces of the Philippines. Diba? Magbebenepisyo ang Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa Australia. Hindi na idinitalya ni Secretary Teodoro ang mga lokasyon at uri ng proyekto upang hindi ito malaman ng China. Tama. Nilinaw din ng Defense Secretary na hindi katulad ng EDCA site sa Amerika ang DCA sa Australia at nakabatay sa kailangan ng pwersa ng militar sa Pilipinas. Bagamat hindi pa inilalahad ang eksaktong detalye ng mga lokasyon, tiniyak ng magkabilang panig na ang mga pasilidad ay para sa pagsasanay, logistic at disaster response, kapwa pakikinabangan ng dalawang bansa. Alam ko matagal pa naman, no? Pero sana yung papalit kay Secretary Gibo na DND Secretary sa susunod na administrasyon, diba? Sana ganito rin mga tol, yung talagang alam mong merong pagmamahal sa ating bansa. EDCA is an offshoot of a mutual defense treaty and not a visiting forces agreement, so that is a fundamental difference. So we will work out the appropriate arrangements, but we need, in order to operationalize the status of visiting forces agreement with Australia, more facilities to service them for increased tempo of joint exercises and joint activities. Samantala, ayon sa kalihim, kailangan ng baguhin ang modernization program ng AFP. Nakasalukuyang nakaset up sa 15 taon dahil masyado itong mahaba. Oo, masyadong mahaba yun. Tama naman talaga, masyadong matagal yun. Nakasalukuyang nakaset up sa 15 taon dahil masyado itong mahaba at hindi na praktikal. Giit ni Teodoro, hindi na akma ang sistema para sa pagpapalakas ng sandataang lakas, lalo na't may mga banta sa labas ng bansa. Kasi alam nyo mga tol, yung 15 taon o 15 years, pero mo 15 years na rin yung anak ko nun bago pa matapos, di ba? Sobra-sobra na siguro yung in-improve ng ibang bansa. Sobra-sobra na siguro yung naabot mga tol. Napakalayo na siguro yung diferensya ng ngayon at saka sa hinaharap na 15 years ng halimbawa puwersa ng China. Baka mas moderno pa sila noon bago pa natin ma-reach, diba, yung modernization natin. Kailangan mas mapaikli para makasabay tayo sa pagmo-modern din ng ibang bansa. Ayon sa kaniya, hindi dapat patagalin ang pagbili ng mga kailangang kagamitan. So I hope also. Ang problema nan, punong-puno tayo ng corruption dito sa Pilipinas, di ba? Nababalitaan nyo ngayon mga tol, no? Nababalitaan nyo ngayon yung mga ghost projects sa DPWH. Biruin mo, this year lang mga tol, yung naging issue nung pinirmahan yung budget para sa 2025 budget, naalala ninyo, pinirmahan nyo ni PBBM. Ang pinakamalaki budget, DPWH mga tol. Mas malaki pa budget nun kaysa dito sa DepEd. Pero tingnan nyo naman ngayon, nasasangkot ngayon sa issue dahil sa dami ng mga ghost project. Yung mga flood control project na bayad na, tapos na daw, pero nung pinuntahan, wala kang maaaninag na proyekto mga tol. Napakayayaman na nila. For this year, we'll be pursuing a DND transformation. Pero mo, kailangan natin ng pambili ng mga assets natin. Saan na pupunta? Pambili ng kung ano-anong luho ng iilan, di ba? Pambili ng mga luxury car ng iilan. Law. And I'm looking forward to also changing our modernization law. We cannot work with 15-year horizons. It's too long and too impracticable. You know what? I'll just give you an example. In Ukraine, they have to retool and re-equip every 3 months because of artificial intelligence. Oh, grabe, no? Every 3 months. So, and you have a 15-year horizon. Tapos 15 years sa atin.
Dagdag ni Teodoro, dapat na ring pag-isipan kung ilan ang dapat nakasapi ng AFP. Sa ngayon, nasa 162,000 lamang ang mga tropa ng militar na sa kanyang pagtaya ay hindi sapat para sa mga gawain tulad ng seguridad sa loob ng bansa at Daming matatapang sa netizen, no? Gusto na nga nila makipaggera na eh. O, di ba? Recruit nyo yung mga matatapang na yun. tulong sa kalamidad. Ryan Lacanlale, UN. Alright mga kapatid, so eto na nga, nasasaksihan natin. Doon may mga bansa na talagang willing tumulong at tumutulong na nga sa kasalukuyan mga kapatid. Ako agree ako dun sa sinabi ni Secretary Gibo na masyadong mahaba talaga yung 15 years. No? Kasi mga tol, sa ibang bansa nga ang laki ng budget na inilalaan nila para sa kanilang depensa, para sa kanilang pagmomodern ng kanilang mga sandatahan. Tapos sa atin, napakakapos na nga nung mga budget natin mga tol. Tapos sobrang tagal pa, 15 years. Biruin mo saan lang napupunta yung pera ng taong bayan. O, hindi pa nga pera ng taong bayan, hindi pa nga galing sa tax yan eh. Inuutang pa natin yan mga tol eh. Inuutang pa nga natin yun para sa mga proyekto ko no, na napupunta lang sa bulsa ng iilan. Ayan na-discover na mga tol. Yun na yung mga dinidinig sa Blue Ribbon Committee ngayon. Diba? Napakaraming ghost project. Nakakalungkot isipin mga tol. Wala talagang pag-asenso ang Pilipinas kung ganyan ang sistema. Dapat talaga magkaroon ng parusang kamatayan din dito sa Pilipinas tas unahin nyo na yung mga korap. No? Mas maganda yung ganun Siguro uunlad bansa natin pag ganyan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.